Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sa 2 linggong paglipat ng pamilya Magalong sa bagong bahay nila sa probinsya ng Quezon, ay may mga kakaiba na kagad na karanasan si Alvino na hindi niya lang sinasabi sa magulang. Sa katunayan, nung unang tungtong pa lang ng edad 18 ng binata, ay ibang-iba na talaga ang pakiramdam niya sa bago nilang bahay. Mabigat, madilim at hindi kanais-nais ang naaamoy niya, pero hindi naman niya ito mabanggit sa mga magulang dahil alam niyang hindi rin siya paniniwalaan. Bata pa lamang ay meron ng angking kakayahan si Alvino patungkol sa mga hindi pangkaraniwan. At madalas siyang makaengkwentro ng mga hindi pangkaraniwan lalo na kung nasa pampublikong lugar. Nakasanayan niya na lang ang ganito kaya itinuring na lang din niyang normal ang mga nakikita, naririnig at nararamdaman na may kinalaman sa mga supernatural na bagay. Maliban sa 15 years old niyang kapatid na si Ava, isang special child at ang kasambahay nilang si Nanang Esmeralda ay wala ng iba pang nakakaalam ng kanyang kakayahan. Simula nang mapatpad nga sila sa bagong bahay na to, ay tila naging sunod-sunod na ang hindi magandang pangyayari kaya inalam ng binata sa pamamagitan ng paggamit ng ipinagbabawal na Ouija board. 9:00 ng gabi, pagpasok ng kwarto ay kaagad niyang kinuha ang nasabing bagay sa ilalim ng kanyang kama. Palihim niya pang binili ang Ouija board sapagkat kapag nakita siya ng mga magulang ay tiyak nakagagalitan siya. Nang nakalatag na at handang-handa na siya ay eksakto naman ang pagdating ni Ava na biglang pumasok sa kanyang silid. Ugali na kasi talaga ng binatilyo ang ganon bago matulog sa gabi. Kuya, ano po yan? Ava, matulog ka na. May gagawin lang ang kuya. Sige na, pumunta ka na doon sa kwarto mo. No, kuya. I wanna watch, please. Okay, but behave ka lang ha. Pakilak muna yung pinto. Wala nang nagawa ang matangkad na binata kundi hayaan na lang muna sa silid niya ang kapatid dahil kapag nag-hysterical to ay mapupurnada pa ang kanyang ginagawa. Kuya, sali ako. Di ba sabi ko, behave ka lang? Panuorin mo lang ako, please. Nang tumalima na ang binatilyo, ay sinimulan na nga ni Alvino ang paggamit ng Ouija board. Inilapat niya ang kamay sa medium na nasa sentro at pagkatapos ay seryoso siyang nagwika ng paunang dasal. Nang matapos na, ay saka siya nag-focus at sinimulan na ang pagtawag ng espiritong alam niyang nananahan sa kanilang bahay. Espiritu, Espiritu, kung naririnig mo ako, magparamdam ka! Pareho silang nagpagala-gala ng tingin sa buong silid pero nang wala pang rumiresponde ay inulit ni Alvino ang pagsasalita. Espiritu, Espiritu, kung naririnig mo ako, magparamdam ka! Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita ay gumalaw kagad ang medium kaya nagulat din ang nakababata niyang kapatid. Kuya, look! It's moving! Shh! Huwag ka maingay! Nang manahimik ang binatilyo ay nagpatuloy na nga si Alvino sa pagtatanong. Magpakilala ka, Espiritu! Muling gumalaw ang medium patungo sa mga letra kaya sumentro lang dito ang matangkad na binata habang binibigkas sa mga letrang nilalagpakan ng kanyang kamay. D, E, A, T, H. Pagkatapos noon ay biglang nag-andap-andap ang ilaw sa kanyang kwarto kaya natakot ang bunso niyang kapatid at yumakap sa kanyang likuran. Kuya, I'm scared. Stay calm, Ava. Please. Mama! Papa! Tatakpan niya sana ang bibig ng nakababatang kapatid kaya lang ay narinig na nila ang pagkatok ng mga magulang sa pinto. Pagkatapos noon ay tumakbo roon si Ava at pagbukas ng pinto ay laking gulat nga ng mga magulang nila nang makita ang Ouija board. Ano to, Alvin? Ha? Bakit may Ouija dyan? Bakit ka naglalaro niyan? At isinama mo pa talaga ang kapatid mo, ha?
Papa, that thing is moving in its own. Alvin naman, hindi mo ba alam na hindi maganda maglaro niyan? It's a demon toy. Nag-i-invite ka ng masamang entity sa bahay na to. Alam mo namang may sakit si Yaya Esme, di ba? Hindi na nagawa pang makapagpaliwanag ng matangkad na binata sapagkat kinuha na ni Tatay Peter ang nasabing Ouija board at saka to sinira. Pagkatapos noon ay sinunog to ng Ginoo sa labas ng kanilang bahay kaya hindi natapos ni Alvino ang kanyang ginagawa. Sangkatutak pang sermon ang inabot niya sa mga magulang pero nanahimik lang siya sapagkat tama naman ang mga to sa kanilang sinasabi. Hindi talaga dapat naglalaro ng Ouija board lalo na't hindi ka eksperto. Maaari kasing makapag-invite ka ng demonic entity na maaari mong ikapahamak. Dahil sa nangyari ay hindi tuloy madalaw-dalaw ng antok ang binata. Paulit-ulit kasing nagre-ritmo sa isip niya ang nangyari kanina. Death? Siguro ito ang dahilan kung bakit nakasakit si Nanay Isme. Pati yung kakaibang madilim at mabigat na puwersang nararamdaman ko sa bahay na to. Sure akong may kinalaman yun sa death na sinasabi ng Ouija kanina. Meron talagang kakaiba sa bahay na to eh. Pero paano ko sasabihin kina Mama at Papa? Ngayon pa lang hindi na sila naniniwala. At talagang hindi na sila maniniwala pa sa akin. Natigilan na siya sa pagsasalita sa sarili nang makarinig ng yabag ng paa sa labas ng kanyang kwarto. Nang magtayuan ang mga balahibo niya sa braso ay alam na kagad niya na hindi galing sa normal na tao ang mga yabag na narinig niya. Tumayo siya at sumilip sa labas hanggang sa makita niya sa dulo ng pasilyo ang isang imahe. Nanang Isme? Nagulat siya sapagkat alam niyang merong sakit ang kanilang kasambahay. Nakaratay ito sa higaan kaya imposibleng makatayo at makalakad. Dahil doon ay lumabas siya ng kwarto at sinundan ng matandang babaeng kasambahay hanggang sa likod ng bahay. Nanang, saan po kayo pupunta? Tila bingi ang kasambahay na nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad hanggang sa marating ang bodega sa likod ng bahay. Simula nang lumipat sila sa bahay na yon, ni isang beses ay hindi pa nabuksan ang bodegang yon. Kaya naman na-curious din siya sa kung anong meron sa nasabing silid. Isang segundo pa ay humarap na nga sa kanya si Nanang Esmeralda at malungkot na ngumiti. Nagulat naman si Alvino matapos makita ang namumutla nitong balat. Nanang, ano pong nangyari sa iyo? Eksaktong pagkasabi niya noon ay bigla na lamang may kung anong itim na makapal na aninong sumulpot mula sa nakakandadong bodega. Nilukob nito ang ginang at hinatak papasok sa loob ng bodega hanggang sa maglaho na lang na parang bula. Nagulantang naman si Alvino sa kanyang nasaksihan kaya nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin doon. Nanang, anong nangyari? Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita nang bigla na siyang makarinig ng nakakakilabot na halakak ng isang mangkukulam mula sa loob ng nakakandadong bodega. At ilang saglit pa ay unti-unting sumulpot ang itim na usok mula sa bawat butas ng pinto ng nasabing bodega. Habang nakatingin doon ang binata at pinakikinggan ng nakakakilabot na halakak ng mangkukulam, ay tila nabato siya sa kinatatayuan. Hindi niya naikilos ang sarili sapagkat bigla na lang namanhid ang buo niyang katawan. Nagsimulang sumilay ang matinding takot sa kanyang dibdib kaya tila naghabol siya sa paghinga. Hanggang sa mabilis siyang nilukob ng maitim na usok. Doon ay napasigaw na ng husto ang binata sa tindi ng takot na kanyang naramdaman. Kuya, wake up! Wake up! Napabalikwas ng bango na matangkad na binata at pawis na pawis dahil sa masamang panaginip na yon. Pagtingin niya sa orasan ay bahagya rin siyang nagulat dahil 7:00 na pala ng umaga. Kuya, may bad news. Wala na si Nanang Isme. Ano? Anong sinabi mo? Ganun na nga lang ang gulat ng matangkad na binata matapos ibalita ng nakababata niyang kapatid ang tungkol sa nangyari sa kanilang kasambahay.
Isang linggo ang nakalipas. Pasan-pasan ni Alvino ang natutulog na bunsong kapatid habang papasok ng bahay. Kauuwi lang kasi nila galing sa libing ni Nanang Esmeralda. Noong nakaraan nga ay nakita na lang kasi ang ginang sa silid nitong nangingitim at wala ng buhay. Ayon pa sa lumabas sa otopsiya, ay inatake si Nanang Esmeralda habang nakaratay sa kanyang higaan. Malungkot ang pamilya Magalong dahil sa nangyari sapagkat matagal na sa kanila ang nasabing kasambahay. Pamilya na rin talaga ang turing nila rito lalo na ni Ava na siyang nag-aruga rito simula nung sanggol. Pagpasok nila ng bahay ay dumiretso si Alvino sa hagdan habang pasa ng bunsong kapatid. Nauna na ang kanyang nanay Celeste na magtungo sa silid nito na nasa unang palapag lang ng bahay habang si Tatay Peter naman ay minasdan muna ang panganay na anak. Ano anak, kaya mo na bang buhatin niya kapatid mo? Marahang napalingon ng matangkad na binata sa kanyang ama. Halata ang pagod at antok sa mukha nito pero magkagayon man ay ngiti ang isinukli niya kay Tatay Peter. Yes pa. Lagi ko naman pinapasantong si Ava kapag tulog. Okay lang po ako. Okay, sige. Good night na sa inyo, ha? Ilala ko na yung gate saka yung pinto. Sige po pa, good night. Nagtuloy-tuloy na nga ang matangkad na binata at hindi na nilingon ng kanyang tatay. Pagdating sa ikalawang palapag ng bahay ay nabuksan niya kagad ang pinto ng silid ni Ava sapagkat wala namang lock ang doorknob nito. Pagkadaka ay marahan niyang inihiga ang tulog mantikang bata sa malambot niyang kama sa kanya kinumutan. Isinara na rin niya ang bintana pero napasilip pa siya sa bodega sa likod bahay na kita mula roon. Napabuntong hininga pa siya matapos maalala ang nangyari noong nakaraang linggo. Hanggang ngayon kasi ay kinikimkim niya pa rin sa sarili ang tungkol doon. Dahil alam niya sa sarili na may kinalaman ang kung anong meron sa bodega na yon sa pagkamatay ng mahal nilang kasambahay. Nang masigurong sarado na ang bintana ay muli niyang nilingon ang bunsong kapatid bago maglakad papunta sa switch ng ilaw para patayin ito. Paglabas ng kwarto, bago niya tuluyang isara ang pinto ay dumungaw pa ulit siya kay Ava bago mahinang magsalita. Good night, Tol. Mahal na mahal kita. Pagdating sa kanyang silid ay nagpalit kagad siya ng komportabling damit. Pagkatapos niyang buksan ang aircon ay padapa niyang isinalampak ang sarili sa kama at pumikit habang yakap-yakap ang kanyang bolster. Nang malapit ng tangayin ng antok ang kanyang diwa ay saka naman siya nakarinig ng makakasunod pero malumanay na pagkatok. Wala sa sarili siyang napatingin doon sa pag-aakalang guni-guni lang ang lahat, kaya babalik na sana siya sa pagtulog nang muling marinig ang nasabing katok kasunod ng pamilyar na boses. Ava? Ikaw ba yan? Kinusot-kusot niya ang mga mata bago marahang lumapit sa pinto. Pagbukas nito ay tumambad nga sa kanyang paningin ang bunsong kapatid na tila takot na takot ang itsura ng mukha. Yakap-yakap pa nito ang paboritong stuffed toy na tinatawag nilang Morena de Pugita. Maliit na pugitang merong ribbon sa kaliwang noo. Hindi ako makatulog, kuya. Oh, akala ko nga tulog ka ni. Bakit? Gusto bang dito matulog? May nakatayo dun sa labas ng bintana eh. Pangit na matandang babae. Parang gusto niyang pumasok, kuya. Biglang nangilabot ang matangkad na binata pero hindi niya ipinahalata sa nakababatang kapatid. Ngumiti lang siya rito at hinimas-himas ang ulo nito. Imagination mo lang yun, Ava. Halika, pasok ka. Dali-daling tumakbo ang bata sa kama at kaagad nahiga. Napapailing na lang si Alvino bago isara ang pinto at umupo sa sofa bed na nasa kanang bahagi ng silid. Kakausapin pa sana niya si Ava. Ang kaso lang ay narinig na niya tong humihilik kaya napangiti na lang siya. Mabilis talaga kasi makatulog ang nakababata niyang kapatid pero mabilis din naman tong magising kahit sa mahinang kaluskos.
Tumayo siya at kinuha ang bolster bago muling mahiga ulit sa sofa bed at nagmuni-muni. Hanggang sa sumagi na nga ulit sa isip niya ang sinabi ng nakababatang kapatid patungkol sa nilalang na nasa bintana nito. Meron daw nakatayo sa labas ng bintana? Sino naman ang makakatayo ron? Nasa second floor kami. Ipinikit niya ang mga mata, subalit napadilat din kaagad matapos bigla na lang maalala ang itsura ng nilalang na nakita niya noon na kumuha kay Nanang Esmeralda. Ay, grabe. Bakit ko ba iniisip yun? Ay nako, makatulog na nga. Nakakapagod talaga tong araw na to. Napatingin na naman siya sa nakababatang kapatid habang pinagninilay-nilayan ng nasabing nilalang. At dahil sa malalim niyang pag-iisip tungkol doon, ay hindi na rin niya namalayang nakatulog na siya na mahimbing. Mabilis na lumipas ang oras ay naalimpungatan siya sapagkat nakaramdam siya ng pananakit ng pantog, sinyalis na naiihi na siya. Tumayo siya at minasdan muna si Ava. Nang makitang mahimbing pa rin ang tulog ng nakababatang kapatid ay naglakad na siya palabas ng kwarto habang kumukusot-kusot ng mata dahil sa antok. At dahil sira ang banyo ng second floor, kaya sa ibaba na siya ng bahay nagbanyo. Tumigil lang siya sa pagkusot ng mga mata nang nasa tapat na ng banyo. Pagkapasok ay umihi na kagad siya at mabilis na nag-flash. Pagkapatay ng switch ng ilaw, ay papikit-pikit pa siyang naglalakad pabalik sa second floor hanggang sa mapansin niyang nakauwang ng kaunti ang pinto sa kusina na papunta sa likod ng bahay. Napakamot siya ng ulo bago lumapit roon para isara sana ang pinto. Nalimutan sigurong magsara ni Papa ng pinto. Nang isasara na niya ang pinto, ay wala sa sariling napatingin siya sa bodegang nasa pinakadulong likod bahay. At kasabay ng paglingon niya roon ay ang paghangin ng malamya. Grabe naman. Naudlot na rin siya sa pagsasalita dahil nang dumampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin ay pasimple siyang napayakap sa sarili. Para kasing nanuot sa kalamnan niya ang lamig galing sa labas. Dahilan din tuloy para mawala ang antok niya. Ano ba namang lamig to? Pagkasabing yon ay minasdan niya ulit ang bodega at mas lalo siyang nangilabot nang maalala na naman ang nangyari kay Nanang Esmeralda. Hindi niya man masabi pero nararamdaman niya ang presensya ng kanilang kasambahay sa loob ng nasabing bodega. Nanang Isme? Nang isasara na niya ang pinto ay napansin niyang may itim na usok na tila pumupuslit sa ilalim ng pintuan ng nasabing bodega. Sa isang iglap ay bigla na lang may sumulpot na nilalang sa harap mismo ng nakasarang pinto. Mahaba ang buhok nito at nakatalikod kaya hindi niya kaagad nakilala kung sino. Wala sa sarili niyang minasdan ang nakatalikod na nilalang sapagkat pinipilit niyang mukhaan nito hanggang sa marahang humarap na nga sa kanya. Ganoon na lang din ang gulat niya nang makita ang isang hindi kilalang matandang babae. Matalim to kung makatingin. Nakangiti na abot tenga na lalong nagdala ng takot sa kanyang dibdib. At mas nakakagulat pa ay hawak-hawak nito ang ulo ni Nanang Esmeralda. Namumutla ang mukha. Lubog ang matang nangingitim ang palibot at nakangangato sa kanya. Sino ka? Anong ginawa mo kay Nanang Isme? Nang itaas ng hindi makilalang nilalang ang kamay nito, ay mas lalong nahintakutan si Alvino sapagkat bigla na lang lumaki ang bibig nito at walang kaabog-abog na kinain ang ulo ng walang kalaban-laban na kasambahay. Dala na rin ng kaba at sobrang pagkabigla, ay dali-daling isinara ni Alvino ang pinto at nagmamadaling umakyat pabalik sa kanyang silid. Nang maikandado na niya ang pinto, ay kaagad siyang pumwesto sa sofa bed at tumingin doon. Hanggang sa unti-unti nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto, kahit pa nakakandado na ito. Marahan at dinig na dinig niya ang paglangit-ngit na lalong mas nagpadagdag ng kanyang takot. Hindi niya rin mawari subalit nang ipilit niyang igalaw ang katawan ay hindi siya makagalaw. Nagsimula ng unti-unting pagsilay ng takot sa kanyang dibdib.
Narinig niya ang bumibilis na pagtibok ng kanyang puso hanggang sa tuluyan na rin bumukas ang pinto. At doon nga ay tumambad sa kanyang paningin ang nakakatakot na nilalang na kumakain sa ulo ni Nanang Esmeralda. Matangkad na babaeng nakadamit ng itim na duster na halatang namantsahan ng dugo ng tao. May kwintastong may iba't ibang uri ng kakaibang bato. Namumula ang nanlilisik na mga mata. Mahaba ang buhok na halos umabot sa sahig. Bitak-bitak ang labi na naglalaway at sobrang payat nito na tila pa hindi kumakain. Halos hindi mahikurap ni Alvino ang mga mata sa takot at pinilit niyang igalaw ang katawan pero hindi pa rin siya makakilos. Parang may kung anong mabigat na enerhiya ang pumipigil sa kanya para makagalaw ng malaya. Dahil doon ay napatingin na lang siya sa nahihimbing na si Ava na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Aba, gising please! Naglabas ng may hina at pagaralgal na tinig ang nakakatakot na nilalang, kaya mas lalong naramdaman ni Alvino ang matinding kilabot sa buo niyang pagkatao. Kahit takot na takot, ay nanatili siyang nakatunghay sa halimaw at inaantabayanan kung ano ang susunod nitong hakbang. Pakiramdam niya kasi, anumang oras ay papasok to sa kanilang kwarto at susunggaban ng isa sa kanilang magkapatid. Nang tila kumilos ang nakakatakot na babae, ay nakarinig siya ng kalansing ng kadena. Napatingin siya sa paanan nito kaya nakita niyang nakatanikala ito at pilit na kumakawala sa kadena. Sa ikalawang pagkakataon ay muling naglabas ng may hina at pagaralgal na tinig ang nakakatakot na nilalang. Kasunod ng pag-angat ang mga kamay nito kaya nakita ni Alvin ang mahaba, matutulis at nangingitim nitong kuko na handang-handa na siyang saktan. Ang kaba ay mabilis na gumapang sa kaibuturan ng kanyang kalooban. Hanggang sa maabutan na lang niya ang sarili na humihingi na ng saklolo. Mama! Papa! Tulong! Tulong! Aba, gising! Gumising ka! May halimaw! Bago pa niya matapos ang paghingi ng saklolo, ay bigla na siyang napabalikwas ng bangon mula sa sofa bed. Pawis na pawis siya at takot na takot dahil sa nangyari. Gusto niyang umiyak subalit nang makita niya ang kapatid sa kama na panatag na natutulog ay para siyang nahimasmasan. Iginala pa niya ang tingin sa palibot ng silid bago bumalik sa nakasarang pinto. Subalit wala na siyang ibang nakitang ibang nilalang maliban sa bunsong kapatid na mahinang humihilik-hilik. Napahawak siya sa dibdib at saglit nang napaupo habang isinasandal ang ulo sa dingding. Damang-dama niya pa rin kasi ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa nangyari. Totoo ba yun? Meron talagang kakaiba sa bahay na ito na kailangan kong sabihin kina mama at papa. May kakaiba dun sa storage. Nararamdaman ko yun hanggang ngayon. Pagkadaka ay hinubad niya ang damit at ipinunas to sa katawan niyang tila naligo ng pawis. Napatingin din siya nang hindi sinasadya sa digital clock na nasa computer desk na katapat lang ng sofa bed. 4:30 pa lang pala ng madaling araw. Napatingala siya habang nanatiling nakasandalang ulo sa dingding. Pagkatapos noon ay nag-inhale at exhale siya hanggang sa kumalma ang kanyang sarili. Doon na rin niya naramdamang naiihi na pala siya at nauuhaw kaya dali-dali siyang tumayo at lumabas ng silid. Bumaba na siya at habang naglalakad papuntang kusina ay nakapansin siya na parang merong tao sa tapat ng pintong nakasara papuntang likod bahay. Naisip niya si Nanay Celeste lang yon dahil ganong oras nagigising ang kanyang ina. Nang nasa mismong bukana na siya ng kitchen area, ay bigla na lang naglaho ang nakita niyang tao kanina. Kunot noon na lang siyang nagdire-diretso sa refrigerator at kumuha ng mainom bago magtungo sa banyo para makaihi. Nang matapos na ay umakyat din siya kaagad sa taas subalit nagulat siya nang makitang nakabukas na ang pinto ng kanyang kwarto. Ha? Bakit nakabukas yung pinto? Iniwan ko yung nakasara. Napabuntong hininga siya bago mabagal na naglakad papuntang kwarto.
Nang nasa pintuan na, ay gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang nakakatakot na nilalang na nakita niya sa panaginip kanina. Nakatayo to sa harap ng natutulog niyang kapatid habang humahalakhak na parang witch. Namuo kaagad ang takot sa kanyang dibdib matapos maisip na baka gawa ng masama si Ava ng nakakatakot na nilalang. "Layuan mo, kapatid ko!" Pagharap sa kanya ng nakakatakot na nilalang, ay mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Bigla na lang siya nitong sinunggaban at sinakal sa liig, saka malakas na nagwika. Papatayin ko kayong lahat na pumasok sa bahay ko! Hindi na nagawa pa ni Alvino na makahingi ng tulong dahil sa bilis ng mga kaganapan. Pero mabuti na lang at nagising siya dahil sa mahinang pagtapik sa mukha niya. Pagmulat ng mga mata ay tumambad sa kanyang paningin si Ava na hawak-hawak ang stuffed toy nitong pugita. Narinig kitang sumisigaw. Akala ko patay ka na. Ano? Wala, kuya. Ang sabi ko, 9:30 na ng umaga pero natutulog ka pa. Halika na. Mag-breakfast na tayo. Napabuntong hininga ng malalim ang matangkad na binata bago pinilit ang sarili na bumangon sa sofa bed. Sa kanya lang din kasi na-realize na wala na nga pala silang kasambahay na mag-aasikaso ng kanilang pagkain. Kaya asartalo niyang inihilamos ang kamay sa mukha bago mag-ayos ng sarili. Paglabas ng kwarto ay dali-daling nagtungo ang magkapatid sa dining area. Pero sa hagdan pa lang ay nakakaamoy na si Alvino ng pagkain galing sa kusina. Pagpasok sa kusina ay naabutan nila si Nanay Celeste na nagluluto, kaya nagkatinginan ng magkapatid. Alam kasi nilang hindi naman marunong magluto ng kahit na ano ang kanilang mama. Habang minamasdan ng magkapatid ang kanilang ina sa ginagawa nito, ay napapailing na lang sila. Kitang-kita rin kasi sa ekspresyon ng mukha ng ginang ang sobrang pagkataranta. Ma, bakit di na lang po kayo mag-order ng breakfast natin? Palagay ko po, hindi rin naman makakain yung ihahain nyo eh. Ang baho po ng amoy. Sorry ma. Ganun ba anak? Sige, mag-order na lang muna ako. Hintay lang kayo saglit ha, Alvin, Ava? Pagtango ng magkapatid, ay tumigil na nga sa pagluluto ang ginang at umorder na lang ng kanilang makakaing almusal pati na rin para sa pananghalian. At mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi ay hindi na nag-order si Nanay Celeste ng makakain dahil nagsabi ang kanyang asawa na magdadala to ng pagkain para sa hapunan. Kaya pagdating ng Ginoo ay sinalubong kagad siya ni Alvino at nagmano rito bago kunin ang dala nitong 4 na supot na mga pagkain galing sa mamahaling restaurant. Dinala na nga ng matangkad na binata ang mga pagkain sa dining table at doon naman ay inayos ng ginang ang mga pagkain. Makalipas lang ang ilang minuto ay tinawag na silang lahat para makapaghapunan. Napag-usapan nga rin nila ang pag-hire ng papalit kay Nanang Esmeralda. Nasama rin sa usapan nila ang planong pagre-renovate ni Tatay Peter sa likod bahay pagkatapos siyang makuha ang na-loan na pera. Naisip tuloy kagad ni Alvino ang bodegang matagal na siyang naku-curious kung anong meron sa loob. Matapos ang usapan ay nagpatuloy na nga sila sa pagkain ng hapunan hanggang sa sila ay tuluyan ng mabusog. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos silang magapunan ay umakyat kagad ng kwarto si Alvino para magbasa ng librong nabili niya noong nakaraang araw. At habang abala ay hindi niya namalayang pumasok na pala ang bunso niyang kapatid at nagtatatalon sa kanyang kama. Napansin niya lang yon nang masulyapan niyang tila umuuga ang kama. Oh, bakit nandito ka, Ava? Dito ka ba ulit matutulog? Hindi, kuya. Naglalaro lang. Pagkasabing yon ay bumalik na ang nakababatang kapatid sa paglalaro. Kaya hinayaan na lang siya ng matangkad na binata. Nagpatuloy si Alvino sa pagbabasa na natigil lang din dahil muling nagsalita si Ava. Kuya, naniniwala ka ba sa multo? Oo naman. Bakit mo naman naitanong?
nakakita ka na ba ng isang multo? Masigit pa sa isa, sa totoo lang. Ibig sabihin po, nakikita mo rin yung matandang babae sa bintana ng kwarto ko? Nung buhay pa si Nanang Isme, palagi niya pong sinasaway yun eh. Ngayon, wala ni si Nanang kasi kinuha na siya nung matandang babae. Napanganga na lang si Alvino sa kanyang narinig kahit ang totoo ay kinakabahan na siya sa mga sinasabi ng nakababatang kapatid. Nawala na tuloy siya ng gana sa ginagawa niya at pinigmasdan na lang ang isip batang kapatid na patuloy lang sa paglalaro. Maya-maya pa ay nagpaalam na to sa kanya na matutulog kaya tumango na lang siya at bumalik sa pagbabasa. Pasado 10:00 ng gabi, kasagsagana ng paglalim ng tulog ni Alvino nang mabulabog siya sa pagkatok ni Ava. Pagbukas ng pinto ay nakita niya ang bunsong kapatid na mangiyak-ngiyak at halata sa itsura ng mukha ang matinding takot. Oh, anong nangyari? Yung matandang babae, kuya, nakapasok siya sa kwarto ko. Natatakot ako. Sige, kalma lang, relax. Pagkasabing yon ay naglakad siyang papunta sa silid ni Ava na sumunod naman habang nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Pagbukas ng pinto ay kaagad niyang binuksan ang switch at nang walang makitang kahit na sino ay sa kanya nilingon si Ava na halatang takot na takot pa rin. Nakita mo, wala namang ibang tao dito eh. Imagination mo lang yun, Ava. Hindi, totoo yun, kuya. Pagturo ng bata sa bintana ay napabuntong hiningang lumapit doon si Alvino samantalang nanatili lang si Ava sa pintuan habang nakayakap sa stuffed toy nitong pugita. Pagsilip ng matangkad na binata sa bintana ay napatingin na naman siya sa bodega sa likod ng kanilang bahay. Napabuntong hininga siya matapos makaramdam na matinding kilabot. Alam niya kasi sa sarili na doon nang gagaling ang tinutukoy na matandang babae ng kanyang kapatid. Kailangan malaman na talaga to nila, Mama at Papa. Bukas na bukas din, sasabihin ko na talaga sa kanila. Pagkasabing yon, ay sa kanya binalingan ulit ang nakababatang kapatid. Bagong ngumiti rito at nagsalita. Wala naman dito kahit na sino, Ave. Ay nako, matulog ka na nga lang. Sige na. Pwedeng doon na lang ako uli sa room mo matulog? Okay, sige. Kunin mo na yung mga gamit mo. Mga unan mo, kumot mo. Tara na sa kwarto ko. Kagad kinuha ng nakababatang kapatid ang kanyang mga unan at pagkatapos ay dali-dali itong lumabas ng silid at nagtungo kagad sa kabilang kwarto. Isinara na lang ni Alvino ang nasabing kwarto at nagtungo na nga sa kanyang kwarto kung saan ay nabutan niyang nakahiga na sa kama niya si Ava. Napabuntong hininga na lang siya bago kunin ang kanyang bolster at tumiga sa sofa bed. Pagkatapos patayin ng ilaw at isara ang pinto, ay natulog na nga sila. Subalit pagsapit ng eksaktong 12:00 ng hating gabi, ay sabay na nagising ang dalawa dahil sa malakas na kalabog mula sa bintana na parabang merong nagpupumilit na magbukas nito. Dahil sa nakaharang ang kurtina, kaya hindi nila nakita ang kung sinong nasa labas. Hindi rin naman maisip ni Alvino na may taong magtatangkang umakyat doon dahil wala itong kakapitan. Napapakamot siya ng ulo habang bumabangon sa sofa bed, samantalang si Ava naman ay kitang-kita na kaagad ang takot sa mukha na parabang alam na kung sino ang naroroon. Nakakaramdam din ng kakaiba si Alvino pero hindi niya to in-entertain, kaya pagtayong pagtayo ay naglakad kagad siya palapit sa bintana. Kuya, huwag niyong buksan ng bintana. Nandiyan yung matandang babae. Papasok siya dyan. Hindi na halos natapos ng bata ang pagsasalita dahil walang kaabog-abog na hinawi ni Alvino ang bintana. At ganun na nga lang ang pagkagulat nilang magkapatid nang tumambad sa kanilang paningin ng nakakatakot na babaeng mukhang mangkukulam. Hinding-hindi malilimutan ni Alvino ang mukha nito lalo na nung makita niya kung paano kainin ang ulo ni Nanang Esmeralda. Sa takot naman ni Ava ay napalundag na to sa kama at yumakap ng maigpit sa kanyang kuya.
Nakangiting tumitig ng matalim sa kanila ang nakakatakot na nilalang, kaya sabay na napatakbo sa labas ng kwarto ang magkapatid at kaagad tinungo ang kwarto ng kanilang mga magulang. Anong nangyari? Bakit kayo sumisigaw, Alvino, Ava? Mama, Papa, may mangkukulan dun sa labas ng kwarto ni Kuya. Ano to, Alvino? Nagpa-practice ka na naman ba ng Ouija na yan, ha? Tingnan mo yung naging epekto sa kapatid mo, oh? Hindi po. Totoo po ang sinabi ni Ava. May nakita po talaga kami sa bintana. Makukulam pa. Hindi po kami nagbibiro. Darling, tingnan mo na nga yung room sa itaas, please. Minasdan na lang muna ng matangkad na binata ang kanyang ama habang papunta sa ikalawang palapag. Pagkalaon ay sumunod siya rito hanggang sa makarating sila ng kanyang kwarto. Doon pa, sa bintana. Kailangan kong tingnan, anak. Sinabi ko naman kasi sa iyo na tigil-tigilan mo na yung pagpapractice sa mga kung ano-anong supernatural things. Pati si Ava, naapektuhan sa mga pinagagawa mo. Natigilan na sa pagsasalita si Tatay Peter sapagkat biglang pakalabog na bumukas ang bintana. Gulat silang napatingin dito kasabay ng pagpasok ng malakas na hangin. Tila may maliit na ipo-ipong nagpaikot-ikot sa silid dahilan para magtumbahan ng mga nakadisplay na gamit. Sinundan niyo ng mabigat na nakakakilabot na aura kaya napatras ang Ginoo habang si Alvino naman ay takot na iginhala ang tingin. Nandito na siya. Sinong siya? Eksaktong pagkasabi noon ni Ginoong Peter ay may sobrang itim na usok ang biglang pumasok mula sa bintana at bumulusok papunta sa kanya. Sa sobrang lakas ng impact ay tumalsik ang Ginoo sa dingding na ikinagulat nilang mag-ama. Papa! Pagbagsak ni Tatay Peter sa sahig ay bigla naman silang nakarinig ng halakak ng isang mangkukulam at pagkatapos ay kitang-kita nila kung paano mag-angata ng mga maliliit na gamit sa kwarto ng binata. Nang mawala ang nakakakilabot na halakhak na mangkukulam, ay sabay-sabay ding nagbagsakan ng mga gamit na lumutang sa ere. Gulat na nagkatinginan ang mag-ama at nang mapagtantungan nila na hindi normal ang nangyari, ay magkasunuran silang nagtakbuhan palabas ng nasabing silid. Dahil sa pangyayaring yon, ay napilitan ng buong pamilya na magstay sa hotel. Ikinuwento na lang ni Tatay Peter sa asawa ang na-experience nila. Kaya ganoon na lang din ang takot ni Nanay Celeste sapagkat hindi nila inakala na haunted pala ang bahay na nabili nila. Kinabukasan ay naiwan lang ang magkapatid sa hotel na inuupahan nila dahil merong importanteng pinuntahan ng kanilang mga magulang. Habang nanonood ng TV ay pasulyap-sulyap si Alvino sa bunsong kapatid na nahihimbing pa rin sa pagtulog. Tila hindi na alintana ni Ava ang nakakatakot na nangyari kagabi, kaya nainggit sa kanya ang matangkad na binata. Ito pa itong si Ava eh. Sarap ng tulog. Parang walang na-experience na nakakatakot kagabi. Matapos sabihin niyo, ay nagpumutang nga siya ng comforter at pumikit habang unti-unti na rin siyang dalawin ng antok. Medyo kulang pa kasi siya sa tulog kaya ganon. Makalipas pa ng mahabang oras ay muling naalimpungatan si Alvino. Nananakita naman kasi ang pantog niya dahil sa naipong ihi. Dali-dali siyang tumayo at nagtungo sa banyo. Nang matapos na siyang umihi, ay muling napatingin ng matangkad na binata sa bandang kama kung saan natutulog ang kanyang kapatid. Natigilan siya nang mapansin na tila merong anino ng tao sa bandang gilid malapit kay Ava. Marahan siyang naglakad palabas ng banyo hanggang sa makita na niya ng bahagya ang pinanggagalingan ng anino. Dahil doon ay nagsimula na siyang kabahan kasunod lalo na nang makilala niya ang nasabing nilalang. Ito yung mangkukulam na nasa bago nilang bahay. Paano niya kami nasundan dito? Pagkalaon ay narinig niya na naman ang nakakakilabot na tinig nito. Ang halakhak na mangkukulam na tila galing sa ilalim ng hukay. Mas lalo siyang natakot nang makita tong humakbang papalapit sa natutulog niyang kapatid.
Dali-dali siyang tumakbo para hatakin si Ava pero ganun na lang ang pagkasindak niya nang tila mabali ang leeg ng nakakatakot na nilalang paglingon sa kanya. Nagsimula itong humakbang kaya naman nagkalansingan ng kadenang nakatanikala sa paanan nito. At habang naglalakad papalapit ay nagsumiksik naman si Alvino sa isang sulok. Saglit siyang napasulyap sa natutulog na kapatid, kaya lang ay humarang na naman ang nakakatakot na nilalang. At nang ihahakbang na niya ang mga paa, ay hindi na naman siya makakilos. Para na naman siyang natuod, kaya unti-unti nang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso na parang may mga dagang nagkakarerahan sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakasiksik sa sulok, ay pinagmamasdan niya lang ang nakakatakot na mangkukulam. Tigilan mo na kami! Please naman oh! Natuntan ko rin kaya. Hindi ko kayo patatahimikin dahil ginambala niyo ang pamamahay ko. Uubusin ko kayo lahat at kakainin ng inyong kaluluwa. Pagkasabing yun ng mangkukulam, ay bigla na lang nalaglag ang panga nito at may lumabas na iba't ibang uri ng insekto na sumalakay papunta kay Alvino. Dala ng matinding takot, ay napapikit na lang ang binata habang sumasalag ang kanyang mga kamay. Eksakto naman na nagising si Ava at nang makita nito ang nakakatakot na mangkukulam, ay napatili na lang to dahil sa sobrang takot. Kuya, alimaw! May alimaw! Yung matandang babae nandito! Kukunin niya tayo, kuya! Natatakot ako! Aba, bilisan mo! Pumunta ka dito sa akin, dali! Hindi ko kayo patatahimikin lahat! Aangkinin ko mga kaluluwa niyo! Paglapit sa kanya ni Ava, ay dali-dali silang nagtungo sa pinto at pilit niyang binuksan ito para makalabas sila ng hotel room. Pinagkakalabog na rin niya ang pinto sa pag-asang merong makakarinig sa kanila mula sa labas. Kaya lang sa kasamaang palad ay tila bingi ang paligid sa mga nakakatakot na nagaganap sa kanilang magkapatid. Aba! Mama! Please po, tulungan niyo po kami dito! Please, tulungan niyo po kami! Nagpaulit-ulit ang magkapatid sa sinasabi hanggang sa hindi na namalayan ng magkapatid na nasa likuran na nila ang nakakatakot na babae. Naramdaman na nila ang nakakapangilabot na paghinga nito, pati ang mabigat na puwersa na parang gusto silang ibaon sa kinatatayuan. Sinabayan pa ng mga malalaking insekto na paikot-ikot sa buong hotel room. Pagkaharap ni Alvino ay kagad siyang sinunggaban ng nakakatakot na nilalang. At pagkatapos ay saka siya sinandal sa dingding. Hindi naman na nakakilos pa si Ava dahil sa sobrang nervyos. Umiyak na lang to nung umiyak dahil sa takot habang nakayakap sa stuffed toy niyang pugita. Pakiramdam na matangkad na binata ay namamanhid na ang buo niyang katawan dahil sa matinding takot. Hindi na rin niya maramdaman ang sarili at ang paghinga niya ay unti-unti na rin bumibigat. Napapikit na lang siya upang hindi na makita ang nakakasindak nitong pagmumukha, subalit mas trumipli ang takot nila nang humalakak naman to na parang isang demonyitang magkukulam. Ang boses nito ay parang pinaghalo-halong tinig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Akin na ang pagkakaluluwa niyo! Uunahin na kita, Alvino! Pagkasabing yon, ay saka nito sinakala matangkad na binata na wala nang nagawa dahil sa tindi ng takot na nararamdaman. Pero sinika pa ring manlaban ni Alvino kaya lang ay mas malakas ito at wala siyang magawa. Si Ava naman ay nakatingin lang habang nakapwesto sa isang sulok at iyak ng iyak. Naramdaman na lang na matangkad na binata na umaangat na sa sahig ang kanyang paa dahil sa itinaas siya ng malademonyong babaeng nakasakal sa kanya. Humalakak pa to na parang demonyo na umaalingaw-ngaw sa buong hotel room. Nang tila mapapatid na ang hininga ni Alvino, ay napaluhan na lang siya at hindi na nanlaban pa. Ramdam na rin niya na ito na ang katapusan, subalit sa isang iglap ay biglang bumukas ang pinto ng hotel room. At nang makita ni na Tatay Peter at Nanay Celeste na tila nakalutang ang anak nila sa ere, ay nagimbal sila.
Diyos ko po! Alvino! Aba! Ano nangyayari? Sa isang iglap ay biglang bumagsak sa sahig si Alvino at nawala na lang din na parang bula ang nakakatakot na mangkukulam pati ang mga insekto na lumulukob kani-kanina lang sa buong hotel room. Masuka-suka at napapaubong sumandal sa gilid ang binata habang umiiyak sa takot. Lumapit naman si Ava sa ina at yumakap habang umiiyak ng husto. Dahil sa nangyaring yon, ay kaagad silang kumonsulta ng mga paranormal expert para masolusyonan na at maagapan na ang mga pangyayari bago pa mahuli ang lahat. Mabuti na lang din ay merong inirekomenda ang katrabaho ni Tatay Peter na si Roosevelt. Mga paranormal experts at investigator na ang forte talaga ay ang pag-aaral ng mga supernatural things. Doon mismo sa hotel room nila inimbitahan ng mga paranormal experts na sina Father Generoso, Anderson at Roda. Pagpasok pa lang ng tatlo sa silid, ay naramdaman na kagad nila na merong nangyayaring hindi pangkaraniwan sa nasabing hotel room. Kayong dalawa mo kapatid, meron na kayong koneksyon sa demonic entity na umatake sa inyo. Hanggang ngayon, kahit wala siya rito nararamdaman ko pa rin ang malakas na negative energy niya. Takot na napatingin ang magkapatid sa kanilang mga magulang na halatang halata rin sa hilatya ng muka ang matinding pag-aalala. Pagupo ng mga paranormal expert sa sofa ay wala na silang inaksayang oras. Hinawakan muna ng matabang lalaking nakasalamin na si Anderson ang kanang kamay ni na Alvino at Ava sa kato pumikit at bumulong ng Latin na dasal. Ilang saglit pa ay tila tumirik na mga mata ng lalaking paranormal expert. Sa kato nagsalita habang nakatingin silang lahat. Roda, kumuha ka ng sketchbook at i-drawing mo ang mga ididetalye ko. Sumunod kagad ang babaeng maiksi ang buhok. Mula sa bag nito ay dinukot niya ang marker at sketchbook saka nagsimulang mag-drawing. Mahaba ang buhok, matalim ang mga matang nanlilisik, makapal ang kilay, kulubot ang muka at nakaitim na dress. May suot na kwintas na may iba't ibang uri ng mamahaling bato. Mahahaba ang mga kuko. Isa siyang itim na mangkukulam. Pagbitiw ni Anderson sa pagkakahawak sa kanang kamay ng magkapatid, ay bumalik din kaagad sa natural ang mga mata nitong tila tumirik. Nang mapatingin sila sa sketch ni Roda, ay ganun na lang ang gulat ni na Alvino at Ava sa kanilang nakita. Yan yung matandang babae. Gusto niya kaming mamatay. Ma, pa, natatakot po ako sa kanya. Huwag ka matakot anak. Hindi ka namin pababayaan ng mama mo. Kayo ng kuya mo. Walang galang na po. Bakit niya ginagambala ang mga anak ko? At tulad ng sinabi ko kanina, nagkaroon sila ng koneksyon sa itim na mangkukulam. Ang totoo niyan kayong buong pamilya ang nagkaroon ng koneksyon sa demonic entity na yon. Pumasok ko yung sa balwarte niya at ginambala siya sa matagal na panahong pamamahinga. Meron akong nakita na kinain niyang kaluluwa. Si Nanang Ismi yun, ma. Pa, nakita ko yung ginawa ng itim na mangkukulam. Ang akala ko nun panaginip lang yun pero totoo po pala talagang nangyari. Nakikita ko na nakabukas ang third eye mo, iho. Isa to sa mga dahilan kung bakit na-attract mo ang itim na mangkukulam. Ito rin ang dahilan kung bakit kayo nito hindi tinitigilan. Mas lalakas ang negatibong enerhiya niya kapag nakain niya ang kaluluwa ng isang tulad mo. Ano pong dapat gawin, Father? Para maputol ng koneksyon ng pamilya ko sa demonic entity na yon. Tulungan niyo po kami. Ang mga anak ko, ayokong mapahamak sila. Kailangan ma-exorcise ang demonic entity. Dito lang matatapos ang lahat kapag nakilala natin ang itim na mangkukulam. Sa ganoong paraan ay may babalik na siya kung saan siya nararapat. Pero paano po, Father? Pupunta natin ang origin o ang pinagmulan ng lahat. At maniwala man kayo sa hindi, Mr. and Mrs. Magalong, kailangan kapag ginawa natin to nandun din ang buo niyong pamilya. Hindi po ba delikado para sa mga anak namin yan? Mas delikado kung iiwan ulit natin sila dito sa hotel. Nasaksihan niyo naman siguro ang nangyari kaninang umaga, hindi ba? Kahit saan sila magpunta,
Kahit sa simbahan pa, hanggang meron silang koneksyon sa itim na mangkukulam, ay hindi nila matatakasan to. Ma, pa, sige po, payag na ako para matapos na po ito. Ipangako niyo lang po na kahit anong mangyari, puprotektahan yung bunso kong kapatid. Huwag kayo mag-alala dahil pinapangako namin na mapoprotektahan kayo. Sa katunayan may dala akong mabisang proteksyon dito. Inilabas ng pari ang 4 na rosaryong kumikinang sa pagkapula at isa-isa itong ibinigay sa buong Magalong family. Ang mga rosaryo na yan ay gawa pa mismo sa banal na lupain ng Israel at merong yang basbas sa Vatican. Mabisang pangontra yan laban sa malalakas na kaaway katulad ng mga demonic entity na itim na mangkukulam. Isuot nyo at hanggat maaari habang hindi pa natatapos ito, ay wag na wag nyong tatanggalin. Hindi nito mapuputol ang koneksyon nyo sa itim na mangkukulam. Pero habang suot nyo mga yan, ay hindi siya makakalapit sa kahit isa sa inyo. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Humanatag ang loob ng buong pamilya nang marinig yon mula sa pari. Pagkasuot nga ni Alvino sa nasabing pulang rosary, ay nakaramdam kaagad siya ng matinding kaginhawaan. Hindi niya maintindihan pero gumaan talaga ng husto ang kanyang pakiramdam at parabang nawala ang mga suliraning iniisip niya. Salamat po dito, Father. Salamat po, Father. Walang anuman at kaawaan kayo ng Diyos Kristo Jesus. O sige, magpahinga na po muna kayo. Dahil mamayang 6:00 ng gabi, babalik tayo sa bahay na yun para tuldukan na ang lahat ng ito. Sige ho, maraming salamat sa pag-aalala. Dito na lang ho muna kayo magstay para may paganda namin kayo na makakain. Hindi naman tumanggi sina Father Generoso, Anderson at Roda. Pagkatapos silang mananghalian, ay nagtipon sa isang silid ang mga paranormal experts para makapaghanda. Si Alvino, sa halip na magpahinga, ay mas piniling makinig sa kung anong gagawin ng tatlo. Kaya nakita ang paghahandang ginawa ng mga ito. Nagbukas ng Biblia si Father Generoso habang nakapalibot ang mga kasama niya. Pagkatapos ay meron siyang binasang bersikulo roon na nakasalin sa salitang Latin. Unti-unting nagtayuan ang mga balahibo ni Alvino sa kamay at batok habang pinakikinggan ang pagbigkas ng pari sa mga bersikulong nasa Biblia. Ramdam niya ang pag-manifest ng positibong enerhiya kaya nadagdagan ng lakas ng loob niya kahit alam niyang delikado rin ang kanilang gagawin. Patuloy pa siyang nakinig sa devotion at prayer na ginagawa ng tatlo bilang paghahanda. At hindi niya namalayang napapahawak na rin siya sa rosaryng nakakwintas na gawa pa nga raw sa Israel at may basbas mula sa Vatican City. Naabutan na lang din niya ang sarili na nananalangin sa Panginoon. Lord, patawad po pala kung di ako pala dasal o palabasan ng Biblia. Pero ang hiling ko lang po sa inyo ay protektahan niyo mga mahal ko sa buhay, lalo na ang bunso kong kapatid na si Ava. Alam niyo naman po ang kalagayan niya at hindi pa niya gaanong naiintindihan ng mga nangyayari sa paligid. Protektahan niyo po kaming lahat laban sa demonic entity na yun. Natigilan siya sa pagdarasal nang walang ano-ano'y bigla na lang sumulpot sa isipan niya ang itim na mangkukulam. Kitang-kita niya ang nanlilisik nitong mga mata at ang ngiti nitong abot tenga na talaga namang nakakasindak. Dahil doon ay muling umusbong ang takot sa kanyang puso. Tinubuan na naman siya ng malilit na dagang nakakarerahan sa kanyang dibdib. At katulad ng sinabi ni Father Generoso kanina, nasa malayo lang ang demonic entity pero kahit na ganoon ay natatakot pa rin siya sa mabigat na puwersang pinakakawalan nito. Kahit na anong gawin niya, hindi kayo magtatagumpay. Kakainin ko ang kaluluwa ng buo niyong pamilya. At sinisiguro kong makikita mong lahat ng yon habang ginagawa ko. Katulad ng nangyari sa pinakamamahal niyong Nanang Esmeralda. Pagkatapos siyang sabihin yon, ay unti-unting nabuo ang imahe ng ulo ni Nanang Esmeralda na hawak-hawak ng itim na mangkukulam.
Nanlumo na naman ang matangkad na binata pagkakita sa kalunos-lunos na sinapit ng pinakamamahal nilang kasambahay. Dilat ang mga matang nangingitim ang palibot. Lawit ang dila habang namumutla ng husto ang nangungulubot na balat. Pagkalaon ay biglang lumaki ang bibig ng itim na mangkukulam at unti-unti nitong nilamon ang ulo ng matandang kasambahay, saka nilunok na parang wala lang. Ganyan ang mangyayari sa buong pamilya. At ihuhuli kita ngayon para makita mo kung paano sila mahirapan lahat habang isa-isa kong nilalamon ang kaluluwa nila. Katulad ng matinding paghihirap ng kaawa-awa nyo kasambahay. Ang sama-sama mong demonyo ka! Napahalakak lang ang itim na mangkukulam bago to maglaho na parang bula. Nagulat naman si Alvino nang tila mahimasmasan siya sapagkat nakatingin na sa kanya sina Father Generoso, Anderson at Roda. Pasensya na po. Nagpakita na naman ba sa iyo yung itim na mangkukulam? Naramdaman ko yung presensya niya kanina kaya natigilan kami at napatingin sa iyo eh. Sadyang malakas ang koneksyon niya sa iyo dahil gustong-gusto niyang maangkin ang kaluluwa mo dahil sa malakas na enerhiya. Patay na po ba yung itim na mangkukulam na yon? Kung hindi na siya nabubuhay sa mundong to, paano niya po nagagawang makapanakit ng mga normal na tao? Dati rin siyang tao, Alvino. Kaya siya tinawag na demonic entity ay dahil noong nabubuhay pa siya bilang isang itim na mangkukulam, ay isinanla na niya ang kaluluwa niya sa demonyo. Nagpabulag siya sa itim na kapangyarihan at sa halip na gamitin to sa tama ay nagpalamon siya. Hanggang sa kabilang buhay ay bitbit niya ang kasamaang yon kaya nagpapatuloy ang walang pahinga niyang kaluluwa dito sa lupa. Ang tanging paraan para tuluyan siyang maibalik at maikulong sa impyerno ay malaman ang kanyang pangalan. Sa ganung paraan ay hindi na siya makakapanakit pa sa mga inosenteng tao. Paano po natin malalaman kung sino siya? Ang malakas na pananampalataya at salita ng Diyos ang pinakamabisa sa lahat. Maraming katuruan ang pwedeng gawin pero kami nila Anderson at Roda, mas sinusunod namin ang katuruan ng simbahan bilang mga Katoliko. Para sa amin ito ang pinaka-safe at pinakamainam. Kahit sinong demonyo ay tatalima sa matinding pananampalataya sa Diyos at sa salita niya. Paano po ba malalaman kung meron ka na matinding pananampalataya sa Diyos? Paano po ako? Hindi naman ako palasimba. Hindi rin mahilig sa mag-pray at magbasa ng Biblia. Ang totoo nga po niyan, sa inyo lang ako nakarinig ng salita ng Diyos. Tapos ibang lingwahe pa. Sa mga darating na panahon, matututunan mo rin. Ang dapat mong matutunan, lalo na dahil active ang third eye mo. Mas maiging marami kang alam sa salita ng Diyos. Dahil mabisang sandata to, lalo na sa mga ligaw na masasamang espiritu. Pangako po, Father, kapag natapos na to, magiging katulad niyo po ako. Natutuwa akong marinig yan mula sa iyo, Alvino. Dalangin ko na tuparin mo ang mga sinabi mo dahil proteksyon mo rin to at ng pamilya mo. Huwag ka mag-alala. Ipaubayan mo sa amin ang lahat dahil sa biyaya ng Diyos, magtatagumpay tayo. Tama ang sinabi ni Father Jen. Kaya huwag ka na mangamba dahil matatapos din ang lahat ng ito. Magpahinga ka na muna dahil dapat nakukondisyon ka para sa totoong laban. Nabuhayan po ako sa mga sinabi niyo. Pangako po, gagamitin ko rin ang kakayahan kong to, katulad niyo, para makatulong sa ibang taong nangangailangan. Mag-aaral ako at magpapalakas ng pananampalataya para maging katulad niyo na hindi matatakot na harapin ang kahit na anong masamang dyablo. That's the spirit. Maganda na maging ganyan ang pananaw mo sa buhay. Maging positibo ka lang lagi. Magsimba, manalangin, magbasa ng Biblia. At huwag matakot sa anumang gawa ng kaaway. Ang katawan natin ay templo lang ng Diyos, kaya kahit kailan, hindi tumaagaw sa atin ang kasamaan. Maliban na lang kung tayo mismo mag-aalaw na maniobrehin tayo ng dyablo. Ganun po pala yun. Maraming salamat po dahil marami ako natutunan sa maiksing pakikipag-usap sa inyo.
Ngayon pa nga lang po eh. Nagpapasalamat na ako sa inyo, Father Jen, Kuya Anderson, Ate Rhoda. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nagtungo na nga ang matangkad na binata sa silid nila at sinikap niyang makapagpahinga katulad ng sinabi ng mga paranormal expert. At mabilis na lumipas ang oras. Pasado 6:00 ng gabi, nagtipon sila sa sala at pinangunahan ni Father Generoso ang panalangin mula sa Biblia bilang panimulang proteksyon sa kanilang gagawin. Nanalangin na naman si Father Generoso gamit ang salitang Latin. Pagkatapos ng prayer na yon, ay gumayak na nga ang lahat at dali-daling nagbiyahe pabalik sa bahay ng itim na mangkukulam. Subalit, nasa kalagitnaan pa lang sila ng biyahe ay umatake na kaagad ng kanilang kaaway. Marami itong ginawang aberya para hindi kaagad sila makapunta sa nasabing bahay. Subalit, hindi nagpatinag ang lahat. Matindi ang determinasyon nila kaya sa huli ay narating din nila ang bahay kahit inabot sila ng ilang oras sa daan. Sa gate pa lang ay napa-sign of the cross na kaagad si Father Generoso. Habang nakahawak sa gintong rosaryo na nakakwintas sa kanya. Napayakap naman ng bata sa kanyang mga magulang habang takot na takot ang itsura. Mama, Papa, ayoko pumunta sa loob. Nandyan yung matandang mangkukulam na kumuha kay Nanang Isme. Kamag-alala anak, poprotektahan ka ni Mama at Papa, promise. Be strong at tumawag ka lang sa amin. Handa na ba lahat? Pagkatango nilang lahat, ay kumuha ng holy water si Father Generoso sa kanyang sling bag at pagkatapos ay winisikan niya ang bawat isa bago sila makakasunod na pumasok sa loob ng bahay. Nasa sala pa lang ay damang-dama na nila ang madilim na enerhiyang bumabalot sa buong bahay. Si Alvino ay nagmamasid na lang sa ginagawa ng paranormal experts habang alerto sa paligid. Nakita niya kung paanong mag-obserba si Rhoda sa kapaligiran. May hawak na kung anong device ang babae na itinatapat nito sa kung saan-saan upang malaman kung saan mas malakas ang negatibong enerhiya ng itim na mangkukulam. Nang ituro niya ang bandang likod ng bahay ay naisip kagad ni Alvino ang bodegang naroon. Naalala ko na. Minsan ko nakita yung itim na mangkukulam sa bodegang nasa likod ng bahay. Sigurado kong dun siya namamahay. Ngayon ay naintindihan ko na. Kaya pala nung una namin buksan yun parang merong pumipigil sa amin. Yung mga trabahador na inutusan ko. Kung di na aksidente nagkasakit. Katulad ng nangyari kay Nanang Isme. Kung ganon, magtungo na tayo ron. Pagpunta nilang lahat sa likod ng bahay ay mas lalong bumigat ang enerhiya at mas lalo ring tumindi ang lamig na nararamdaman nila na parang umuulan na ng snow. Nararamdaman ko na matinding kasamang bumabalot sa paligid. Nandun nga siya sa bodega. Kailangan natin yung buksan. Hindi pa man natatapos sa matabang lalaki sa pagsasalita, ay biglang nagliparan papunta sa kanila ang mga paso ng halaman na naroon. Mabuti na lang ay nakaiwas ang lahat, kaya tumama sa pader at bintana ang mga nasabing paso na nabasag. I command the name of our Lord Jesus Christ. Tigilan mo ang pagbato ng mga paso. Tumalima ka, demonyo! Nagbagsakan sa lupa ang mga pasong palipad na sana ulit sa kanila. At pagkatapos ay humangin naman ng malakas na parabang tinataboy sila sa lugar na yon. Kitang-kita ng lahat kung paanong umuga-uga ang nakalak na pinto ng bodega. Parang may kung anong halimaw na nagwawala sa loob nito, pero hindi makakawala. Lumingon si Anderson kay Father Generoso at Rhoda na kaagad umaksyon. Hawak ang Biblia ay kaagad nagsalita ang pari habang ang babae naman ay inihanda ang hawak nitong Himalayan salt na may basbas din galing sa simbahan. Sa banal na pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ikaw demonyo na nananahan sa lugar na to. Itim na mangkukulam na nagpapadilim sa magandang kapaligiran. Inutusan kitang buksan ang pinto ng bodega. Tumalima ka at sumunod sa pangalan ni Jesucristo. Umuga-uga ng malakas ang nakalak na pinto na parang nakikipagpambuno ang kung sinong nasa loob nun.
Kaya mas tinapangan na matabang lalaki ang kanyang pagbigkas. Itim na mangkukulam! Kapag hindi ka tumalima, mapupuksa ka ng walang kalaban-laban! Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Anderson, ay nagulat na lang silang lahat sa sumunod na nangyari. Pakalabog na bumukas ang pinto ng bodega at isang makapal na usok ang bumungad sa kanilang lahat. Sinundan niyo ng mabaho at kulob na amoy, kaya sabay-sabay silang napatakip ng ilong. Ang tatlong paranormal expert naman ay nanatiling nakatingin sa loob ng madilim na bodega. Hanggang sa maya-maya pa nga ay nakarinig na sila ng nakakakilabot na ugong mula sa loob. Ugong na mga tila nagsisigawang tao na nahihirapan at humihingi ng tulong. Natatakot ako, Mama, Papa. Ano po yung ugong na yun? Yan ang tunog ng impyerno! Eksaktong pagkasabi nun ng pari, ay bigla na lang nilamon ng nakabibinging katahimikan ng paligid. Naging alerto ang lahat dahil ramdam nilang may nagbabadyang gagawin ng demonic entity na nasa loob ng bodega. Ilang saglit pa nga ay nakarinig na sila ng nakakakilabot na halakak ng itim na mangkukulam. At mula sa loob ng madilim na bodega ay unti-unti ngang nagpakita ang nakakatakot na nilalang, ang itim na mangkukulam. Napapikit si Ava pagkakita sa nakakatakot nitong mukha habang nakayakap sa kanyang mga magulang. Nagulantang naman si Mr. and Mrs. Magalong sapagkat sa unang pagkakataon ay mas nakita nila ito ng kabuuan. Ang mahaba nitong buhok ay bumuhaghag sa ere. Ang nanlilisig nitong mga mata ay titig na titig sa kanilang lahat habang nakangiti na abot tenga. Humalakak to ng humalakak, kaya kagad winisika ni Father Generoso ng holy water dahilan para galit na galit tong mapaangil. Ayon, itim na mangkukulam! Pupuksain ka na namin! Kailangan mo nang tumigil at malahimik! Dahil sa sinabing yon ni Anderson ay mas lalong nagalit ang demonyo. Lumaylay na naman ang bibig nito at pagkatapos ay tumilito ng ubod lakas. Napatakip ang lahat ng tenga at sa sobrang tinis ng boses nito ay nag-crack ang mga salamin ng bintana at lahat ng babasaging bagay na naabot ang nakabibingin nitong tinig. Father, Rhoda, simulan niyo na! Wala na ngang inaksayang oras si Father Generoso at Rhoda. Inalis nila ang mga kamay na tumatakip sa kanilang mga tenga dahilan para magdugo yun dahil sa tindi ng pagsigaw ng itim na mangkukulam. Binuklat ng pari ang Biblia at pagkatapos ay saka siya nagsimulang magwika ng salitang nanggagaling doon. Si Rhoda naman ay nakahawak sa rosaryo habang nakatapat sa itim na mangkukulam. Huling nanalangin si Father Generoso gamit ang Latin na salita. Mas lalong naging agresibo ang demonic entity at mas nilakasan pa nito ang pagsigaw, kaya mas lalong nagdugo ang tenga ni na Father Generoso at Rhoda. Subalit walang nagpatinag sa kanilang lahat. Nagpatuloy lang sa pagbigkas ng mga Bible verses si Father Generoso habang si Rhoda naman ay patuloy lang sa pagtutok ng rosary sa itim na mangkukulam. Walang kalamalamang kalaban na nasa loob na ng bodega si Anderson at hinahanap ang kahinaan ng nasabing demonic entity. Kukunin kong lahat ang mga kaluluwa nyo at kakainin! Papatay ko kayong lahat! Walang magwawagi sa inyo dahil hindi nyo ako magagapi! Ako ang makapangyariang itim na mangkukulam! Sinugot siya ni Father Generoso na mga panalangin na gamit ang Latin na salita. Dahil doon ay mas nilakasan pa ng itim na mangkukulam ang kanyang pagsigaw hanggang sa sabay ng mapalood sina Father Generoso at Rhoda. Nang makita yun ni Alvino ay taimtim siyang nagdasal habang nakayakap sa mga magulang at bunsong kapatid. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen!
Paulit-ulit niyang binigkas na mabilis ang mga panalangin hanggang sa maya-maya pa ay nakita na nilang lumabas si Anderson ng bodega, tangan-tangan ng kalansay ng isang tao na nakakadena ang mga paa at kamay. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ikaw, itim na mangkukulam ng nilamon na kasamaan at nagsanla ng kaluluwa sa demonyo. Inuutusan kita ngayon na bumalik sa impyerno! Humalakak lang ng malakas ang itim na mangkukulam, subalit nang makita nito ang hawak na kalansay ni Anderson ay bigla na lang itong natigilan. At pagkalaon ay mas lalo itong nanggalaiti ng husto. Papatayin ko kayong lahat! Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo, ikaw itim na mangkukulam ng nilamon ng kasamaan at nagsanla ng kaluluwa sa demonyo. Inuutusan kita ngayon, Matilda. Lamunin ka na lang ng lupa papunta sa impyerno at huwag ka nang babalik pa sa lugar na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ikaw, Matilda, inuutusan kita. Mana ka na sa impyerno at huwag ka nang babalik pa. Galit na sumalakay ang itim na mangkukulam, subalit bigla na lang unti-unting bumuka ang lupa sa kanyang harapan. At mula roon ay kitang-kita nilang lahat kung paanong hatakin ng libu-libong kamay si Matilda papunta sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap ay tuluyan na nga siyang nilamo ng lupa kasabay ng pananahimik ng buong kapaligiran. Sa wakas, tapos na! Naiiyak na nagyakapan ng buong Magalong family habang sina Father Generoso, Anderson at Roda naman ay sabay-sabay na napaupo sa sahig matapos ang nakakapagod na ganap na yon. Kalaunan nga ay binasbasa ng pari ang kalansay na itim na mangkukulam na nakilala nilang si Matilda. Pagkatapos ay binigyan nila ng proper na libing ang kalansay. Nang matapos na ay ikinuwento ni Anderson sa Magalong family ang nangyari sa itim na mangkukulam. Noon pa man pala ay meron ng angking sumpa si Matilda na lahat ng binibigkas niyang masasamang salita ay nagkakatotoo. Kaya ikinulong siya ng kanyang pamilya sa bodega at ikinadena sa paniniwalang mapuputol ang sumpa. Mas lumala pa pala kaya naging itim na mangkukulam ito matapos magsanla ng kaluluwa sa demonyo. Laking pasasalamat ng pamilya Magalong sa mga paranormal experts dahil sa wakas ay magiging tahimik na ang pamumuhay nila sa bagong bahay na yon dahil wala ng masamang nilalang nagagambala sa kanila. Pagkatapos ng pangyayari ay naging apprentice si Alvino ng mga paranormal experts at ginamit niya ang kakayahan para makatulong sa ibang tao na nakakaranas din ng hindi magagandang pangyayari na may kinalaman ang mga hindi pangkaraniwan. Mga kabangers, kabanong po, also known as Lolo Pael. Muli ay nakikiusap ako sa inyo na sana po ay ma-follow nyo po yung ating Facebook page na ang pangalan po ay Kabanong TV. May mga stories po tayong i-upload doon na mga maiksi lang po, mga 10 minutes, 15 minutes, siguro pinakamahaba na yung 30 minutes. Paki-panood po yun, paki-comment, paki-like, and syempre paki-share na rin po para mas mabilis po na lumaki yung ating channel. Maraming salamat po. Wakas!